Mga kaibigan, mga kapatid, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Ngayon ay araw ng Biyernes. Nasa ika-19 na araw na tayo sa buwan ng Abril, 2024. Ako na may natutuwa na ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan. Maraming salamat sa mga mensahe na ipinadala nyo sa pakikinig ng pagninilay na ito. At ang aking palaging sinasabi nga sa ating pagninilay, pagsikapan natin na maging mabunga ito. Para makita din natin na nagkaroon ng pagsisikap. Hindi lang yung pakikinig at pagkatapos niyan parang walang nangyari. Bagkus, yung patuloy na pagsisikap na maisabuhay ang mensaheng ating naririnig. Amen? Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 52 hanggang 59. Ano ba ang nangyari sa ating ebanghelyo sa araw na ito? Dito napansin natin na yung mga Hudyo ay nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Nagkaroon sila ng mga diskurso at malamlim na katanungan sa kanilang sarili. Ang sabi nila, paano itong tao na makapagbigay ng kanyang laman para kainin? Napakalaking kamangmangan ito sa mga Hudyo. Kaya nalilito sila. Posible baka sinasabi nila na si Jesus ay parang naging baliw na. Kaya yun, nagkaroon ng diskurso, ng pagtatalo, at ng hindi pagkakaunawaan. Pero sinabi ni Jesus sa kanila, sabi niya, Amen, Amen, sinasabi ko sa inyo, na kung hindi ninyo kakainin ang aking laman, at iinumin ang aking dugo, hindi kayo magkaroon ng buhay. At hindi ito matanggap ng mga Hudyo. Kaya palagi niya itong inuulit at sinasabi. No? Alam natin na si Jesus, bago niya tinanggap ang paghihirap sa huling hapunan, ay sinabi niya uli ito. Kunin niyo. No? Hinati niya ang tinapay, binigay niya ito sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo at kanin. Ito ang aking katawan na magbibigay buhay. Ito ang aking katawan na magbibigay buhay. Diba? At sinabi niya pa, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kaya magpasalamat tayo mga kapatid, mga kaibigan. Sa pananampalataya natin bilang mga Katoliko, Romano, mayroon tayong banal na misa, yung Eucharistia. Dito ay ginagawa natin yung ginawa ni Jesus noong huling hapunan. At dito naniwala tayo na yung tinapay na tinatanggap natin ay si Kristo mismo. Si Kristo na siyang magbibigay buhay sa ating katawang lupa. Kaya yung pinakamalaking hamon dito, paano natin maisabuhay si Kristo na ating tinanggap? No? Kung sa iilan ay nagkaroon ito ng malaking kaguluhan sa kanilang isip, sa atin ng mga Kristiyano na sumunod kay Kristo at naniniwala sa Kanya, hindi ito malaking problema sa atin. Dahil naniwala tayo na yung tinanggap natin sa banal na Eucharistia ay si Kristo mismo. Siya ay nag-alay ng kanyang sarili, ng kanyang katawan,
tumulo ang kanyang dugo para hugasan ang ating mga kasalanan. Para makamit lang natin ang kapayapaan, makamit natin ang kaligtasan. Kaya sana magsikap tayong lahat na maisabuhay si Kristo na ating tinanggap sa banal na Eucharistia sa ating buhay araw-araw. Upang sa ganon ay mapatunayan natin, mapanindigan natin na tayo ay alagad niya, tayo ay saksi niya. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, Father Bob, isang paring Karmelita. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, maraming salamat sa pagbibigay mo sa amin ng pagkain na magbibigay buhay. Ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming buhay. Amen.